Mainit na napapanood natin at laman ng mga vloggers ng balita. Ang panibago na namang mataas na rating at pangunguna ni Vice President Sara Duterte sa survey. Ito'y sinagawa ng SWS at siyempre alam naman natin na talagang mapagkakatiwala ng survey companies na ito. Pakinggan nyo ito at dito nga tayo mag-reaction. Negative na naman. Ang tawag dyan, karma. Oh, panoorin niyo po ha. Sa kabila ng mga panibagong impeachment complaints, tumaas pa rin ang satisfaction Wahoo! rating ng Pangulo. Grabe. Kahit pa paano natutuwa rin naman tayo dahil katulad ng mga pinagsasabi natin dito na matagal na rin tayong naglalabas ng saloobin. May kinalaman dito sa lantaran na nakikita natin panggigipit sa mga Duterte, lalo na dito kay Vice President Sara Duterte nito pa mula nang tumungtong ang 2023 dahil hindi na nauubos ng pag-atake para sa kanya ng mga kalaban niya sa politika. Sa kabila nito hanggang sa ngayon na hindi humihinto ang mga attack na ito sa kanya, mga attacks na ito sa kanya na ginagawa ng loyalist dilawan man yan, nananatili siyang pinakamataas at nangunguna sa lahat ng survey ratings. Maging SWS man yan, sa Okta Arts man yan, o halimbawa dito nga sa Palsisya, parating siyang nangunguna. Bagamat may pagbaba, maraming bis natin itong nasusubaybayan. Halimbawa, 56 siya ang ratings niya sa mga nauna, naging 54. Pero sa kabila nito, bagamat bumaba ng 2%, wala namang nakakaungo sa kanya. At napakalayo ng agwat niya ron sa pumapangalawa sa kanya. Halimbawa na lamang si Senator Tulfo, itong si Lini Robredo, ang tatapat mo sa kanya, isasabay mo sa kanya, napakalayo. Mula sa 13% ang dalawang ito, Tulfo at saka ito si Robredo, siya naman ay nangunguna parati. Kung hindi 30%, ito nga, umaabot niya ng hanggang 56%. Ang pinakamataas sa kanya. Ibig sabihin, bumababa siya pero hindi talaga siya nauungusan. At sa kabila nito, hindi talaga miski sa kalahati, hindi makaabot itong mga ikinukumpara sa kanya. Ito natin napapatunayan na talagang hindi epektibo. Minsan sinisira nila ang mga Duterte, lalo na si VP Sara, lalo silang nababalaw, lalo silang kinasusuklaman ng tao. At ito isang patunay na sa bawat survey na ating natutungan at mga resulta nito, ipinakikita nito na talagang gigil na gigil ang tao at gustong-gustong ipakita at patunayan kung talagang ngayon na ngayong eleksyon o bukas na talagang mali ang mga anti-Duterte na ito na patuloy na sumisira at nagpapabagsak sa mga ito. Ito sana ay magsilbi na rin leksyon. Matuto ang mga taong ito na hindi talaga sila papaniwalaan ng taong bayan kung mananatili nilang sisirain ang Duterte at babanggain ito ng paulit-ulit sa pamamagitan ng mga itinatanim nila o kaya ay mga kasinungalingan o mga panlilin lang sa taong bayan na sa panahong ito ay mahirap na nilang mailusot. Kung nung unay nailusot nila sa mga ginawa noon ng katulad ng mga estratehiya nitong mga dilawan o itong si Trillanes na kung paano sinira niya ito si Gigi Marbina ng mga panahon na yan sa magitan ng mga aligasyon niya ng mga kasinungalingan, ay hindi ito mangyayari sa ngayon. Kung iniisip nila nung nagtagumpay sila, hindi ito tatalab sa kasalukuyan. Sapagkat may pundasyon. Itong sinisira nila at tinutulad nila sa mga nakaraan nilang ginawa na mapapabagsak din nila at mapapahina sa taong bayan. Hindi sila magtatagumpay. Sapagkat katulad ng sinasabi natin, may pundasyon na. Kung bakit ito minamahal ng tao at patuloy na sinusuportahan. Saan ito'y nakasandal sa mga ligasiya ng kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte na nasaksihan naman nating lahat kung ano yung kanyang mga ginawa para sa bansa. At hanggang ngayon inakikita natin ang patunay na talagang iba yung mayroong mga iniiwan na ligasiya na nakikita ng tao at nararamdaman. Tingnan nyo, ang isang halimbawa na lamang na talagang sasabihin natin na effective na Pangulo at talagang dabis ang kanyang ama. Tingnan nyo itong Dolomite Beach na pinipilit sirain ng mga kalaban sa politika katulad halimbawa ng pagsasabi ni Senator Loren Legarda na nung simula pa lang daman daw itong Dolomite Beach, hindi na niya makita ang kahalagahan nito. At kahit itong si Terry Ridon, Congressman Terry Ridon, nagsasabi rin na kailangan maimbestigan ito at may mga anomalya dito. Ito yung mga tumututol at talagang hindi nakikita ang kahalagahan at kagandahan ng mga ligasiyang ito na pinapakinabangan ng taong bayan sa kasalukuyan.
At hindi lang ito, kaya tayo humahanga dito, talagang naniniwala. Ay, itong mga huling araw, araw-araw naman kaya doon may nagbablog, may mga vloggers na nakatoka doon, na nagla-live mismo. Nakikita natin na hindi lang Pilipino, padami ng padami mga foreigners na nagtutungo ron, at talagang nakikita natin na nasisiyahan sila. Na nag-uubo sila ng oras doon, mayroong nakaupo lang sila sa buhanginan basta, tapos tinatanong yung papalubog na araw. Basta't nakikita natin yung kahalagahan nito na hindi makita ng mga politikong kalaban ni Duterte, ay sumasampal sa kanilang mga mukha na ito ay totoong kailangan at nararapat yung ginawang ito ni Pangulong Duterte ng kapanahunan niya. At ngayon, sisirayan mo yung kanyang anak sa pamagitan ng mga aligasyon, ng mga kasinungalingan. Ay lumalabas na kasinungalingan na titiyak na natin dahil ang haba na nito. Mga pagbibintang nilang ito na binasura ng Supreme Court. Kaya tayo tahasan nagsasabi na pawang kasinungalingan ng mga aligasyon nilang ito kay Sara Duterte para lang ma-impeach at mapatuluyang maglaho ito sa politika na kung saan ihadla nga sa mga landas nila, sa kanilang mga ambisyon. Ito yung talagang realidad na pinapaulit-ulit natin sa ating mga pagtalakay, na ito yung dahilan, ito yung motibo, ito yung ugat ng mga kaguluhang ito at ng mapakalubhang korupsyon sa kasalukuyang ito, sa administrasyong ito ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kabayan, mga kapinas ko. Kaya nga't sinasabi natin, kung talagang gusto nilang pahupain ang ratings na ito ni Vice President Sara Duterte na patuloy na umaalago at sila ay nilalampaso kahit sino sa kanila, ay lubayan nilang Duterte. Wag silang magpakalat ng mga mapanlin lang na natutuklasan ng tao sa na puro kasinungalingan. Sa panahong ito, wala nang talagang nalilim sa taong bayan. Ultimong kasulok-sulukan ng Pilipinas ay nahalungkat at nahalukay itong mga bagay na ito na itinatanim lang naman nila at talagang minimikos-mikos para pagmukhaing marumi sa paningin ng tao ang sinamang politiko kalaban nila na kanilang gustong sirain at pabagsakin o bahiran ng dumi sa paningin ng taong bayan. Ganyan ang katotohanan, mga kabayan, mga kapinas ko. At ito isang patunay. Kung talagang gusto mong magtagumpay ka sa larangan ng politika at ikaw ay hindi kamuhingan ng taong bayan, huwag mong tirahin ang mga Duterte. Realidad yan.